Good day, ma'am. My name is Kenneth Steve Akamay, and my topic is the continuation of the PEACE method of interviewing or interrogation. Step 5. Evaluation. This phase wherein the interviewer evaluates the entire process of the interview and determines if his objectives were met. So, sa word na evaluation, evaluate ang tanan nga mga nakuha nga may statements pati ang method nga igamit sa pag-interrogate aron sa pagkuha ng mga useful statements. So masabtan na gyud nga sa word evaluation, evaluate lang ang tanan nga mga gihimo sa pag-interrogate ug ang method nga igamit sa pag-interrogate para makakuha og useful statements. So next is the Mendes method, also known as the new principle on effective interviewing for investigations and information gathering. So, this method principle on effective interviewing are a set of guidelines for coercive interviewing that aim to replace coercive interrogation with rapport-based interviewing, respect human rights and dignity, obtain accurate and reliable information, address the needs of vulnerable interviewees, and require specific training. So, sa interrogation yun is coercive cued ang style sa pag-question sa subject, but sa kaning nga method is gipulihan og non-coercive or dili siya namimilit nga pag-question nga style. So, dari ang method is rapport-based, yun pa, rapport-based kanang mo create ka og kanang relationship towards the subject, or sa interviewee mo create ka og kanang connection sa iya nga with respect, nga respeto nimo siya as sa human being and sa iyang rights as human and dignidad, but obtain yapon accurate ug reliable nga mga information. Now, Mendes method has 3 parts. So, before, during, and after. So, first is before the interview. First, ensuring a non-coercive environment. So, dari is na-involve ang respect and ang fulfillment of human rights. Nga, gikan pa sa moment nga nagka-contact ang interviewer o ang interviewee, dapat ma-feel na sa subject or interviewee ang safety niya, and dapat na samtang nagpadayon sila is dapat na feel sa interviewee ang connection niya towards sa interviewer. So next is the keeping the interviewee informed. So diri ipakita nga concerned ta towards sa subject gikan sa initial contact, dapat ma-feel na sa interviewee nga kanang safe siya, kanang I trust o rapport towards sa interviewer ngayang ma-feel. Then sa word po nga inform, dapat detailed and explain kayo pagtarong nga nung interviewon siya, unsay mga procedures sa pag-interview sa iya niya, i-apply di ang formality, and provide ang sincerity towards sa interviewer. Then pakita diri ang respectful and dapat attentive ta nga pagka interviewer, and promote trust. Next is the notification of family or third party. So diri so naay right gyud ang subject nga dapat i-notify ang ilang mga family members, friends, or any person nga ilang gikasaligan nga ma-notify sa ilang sitwasyon asa sila gi-interrogate ug sa tanan mga circumstances para ma-feel sa interviewee ang safety niya. Next is access to lawyers. So all detained person is being interviewed is na right yun to have a lawyer. Before any questioning nga mahitabo, kinahanglan nga naay lawyer ang interviewee nga kauban, kay sila ang mo-protect sa rights sa subject nga i-prevent ang mga torture or
ill treatment nga posible nga maranasan sa pag-interrogate, and then makatabang pod against compelled self-incrimination samtang nag-interrogation. Next is access to medical examination and healthcare. So authorities have a duty to protect the integrity and health of all person in their custody. So diri is nagi right sa interviewee nga maka-access og doctor or any medical examination before mahitabo ang interrogation or ang questioning. Na siya katungod nga ma-access ang pag-examine sa iyang health. May base na siya gibang bati bisan unsa ragan para pud may bawaan dayon before sa interrogation. So next is preparation for the interviewer. So of course, muna naman i-prepare ang interviewee. So dapat before gyud sa interrogation is naka-prepared na pod ang interviewer. Nakahanay na tanan iyang mga questions, nakaplano na tanan sa iyang mga methods sa iyang himuon sa pag interrogate or sa pag question sa interviewee aron hanay pod ang ilang paghimuon niya interrogation. So second is ang during the interview. So una, establishing and maintaining rapport. So of course sa before na ay sa initial contact na ay kanang rapport nga paghimuon sa interviewer, maghimo siya connection towards interviewee. Then sa ikaduha gyapon is kanang ipadayon maintaining ang rapport or ang connection niya towards sa interviewee. Nagyapon ang respect, nagyapon ang tanan-tanan nga ma-feel sa interviewee nga safety siya o maayo ang environment. So next is information gathering techniques. So of course during the interrogation dapat gyud sa questioning is naay kanang technique nga gamiton ang mga interviewer para makakuha sila og mga relevant or mga reliable information. So for example, active listening. Dapat nga maminaw gyud kaayo ang interviewer sa interviewee sa iyang mga information nga gipang share. So usa na sa mga technique sa interviewer para makakuha og mga maayo nga mga information. So that's all, ma'am. Thank you for listening and thank you sa tanan.